Akala mo ba may mga panalangin na hindi talaga pinakikinggan ng Diyos kahit gaano pa ito kabigat at kasakit sa iyong puso? Akala mo ba may mga gabi na tila basarado ang langit at walang nakakarinig sa iyak mong tahimik habang ang lahat ay natutulog? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga panalangin na hinding-hindi niya kayang ipagsawalang bahala kahit gaano pa ito kasimple o kapaulit-ulit? Paano kung ang panalangin iyon ay maaring binibigkas mo na ngayon nang hindi mo namamalayan habang lumuluha at umaasa? Sa video na ito, bubuksan natin ang ating puso sa isang makapangyarihang katotohanan na kayang baguhin ang lalim ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Maraming Pilipino ang lumalapit sa Diyos araw at gabi, dala ang mabibigat na problema sa pamilya, kalusugan, relasyon at kabuhayan na tila walang kasiguraduhan. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may malinaw na layunin at mabuting plano para sa bawat isa sa atin kahit hindi pa natin ito nakikita sa kasalukuyan. Hindi siya Diyos na nagbubulag-bulagan sa ating paghihirap o nagbibingi-bingihan sa bawat panaghoy ng ating puso. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam, kundi dahil gumagawa siya ng mas dakila at mas malalim kaysa sa ating kayang maunawaan. Kapag ito ay tunay mong naunawaan at tinanggap sa iyong puso, magsisimula kang manalangin ng may mas matibay na pananampalataya at walang pag-alinlangan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng pagsuporta ninyo sa munting channel na ito, mas marami pa tayong maaabot na mga pusong nangangailangan ng liwanag at pag-asa. Ang bawat like at share ninyo ay maaring maging tulay upang may isang taong malapit ng sumuko ang muling bumangon at maniwala sa kabutihan ng Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataong maging instrumento ng Panginoon sa pag-abot ng kanyang salita sa mas marami pang tao. Samahan ninyo ako hanggang sa huli at hayaan nating mangusap ang banal na espiritu ng personal at makapangyarihan sa ating mga puso. At maaring ang panalangin matagal mo nang iniiyak sa Kanya sa gitna ng iyong katahimikan ay kabilang pala sa mga ito. Manatili ka hanggang dulo dahil maaring ang mensaheng ito ang sagot, kumpirmasyon o pagpapalakas na matagal mo nang hinihintay mula sa Diyos. Unang panalangin, panalangin para sa patuloy na gabay ng Diyos. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay naliligaw at hindi alam kung anong tamang direksyon ang dapat nating tahakin sa kabila ng magulong mundo at ng maraming pagpipilian sa ating paligid. Sa mga sandaling iyon, ang simpleng panalangin para sa gabay ay nagiging maliwanag na ilaw na nagliliwanag sa ating madilim na daan at nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa bawat hakbang. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga pusong humihingi ng kanyang patnubay at karunungan, kahit gaano pa kaliit o kalaki ang kanilang hinihiling. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, siya ay naroroon upang gabayan tayo sa tama at mabuting landas at upang ilayo tayo sa mga panganib na hindi natin nakikita. Ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, tiwala at kapanatagan upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at pananalig sa Kanya sa kabila ng ating mga pangamba. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, "The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps." Ipinapakita ng talatang ito na kahit tayo ay nagplaplano at nagsisikap sa ating sariling paraan, ang Diyos ang tunay na nagtatakda at nag-aayos ng bawat hakbang na ating tinatahak sa mundong ito. Hindi niya hinahayaan na tayo ay maligaw ng walang kanyang gabay at proteksyon, kahit na sa mga oras na pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Kapag tayo ay nananalangin ng taimtim para sa kanyang direksyon, siya ay nagbubukas ng mga pintuan at naglilinaw ng mga daan na dati ay tila sarado o malabo sa ating paningin. Ang bawat desisyon natin sa buhay ay mas nagiging matibay, makabuluhan at tama kapag ito ay nakabatay sa kanyang gabay, proteksyon at dakilang plano para sa atin. Ito ay hindi lamang simpleng panalangin, kundi isang makapangyarihang paraan ng pagbubukas ng ating sarili sa patuloy na presensya, karunungan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay.
Kapag nararamdaman natin ang takot, pangungulila o pangamba sa gitna ng ating mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa at huwag tayong tumigil sa paglapit sa Diyos ng may buong puso. Ang panalangin para sa gabay ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, lakas at malinaw na direksyon na kailangan upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng unos at hamon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin, nakikinig tayo sa tinig ng Diyos na nagmumula sa ating puso at sa Kanyang salita na nagbibigay liwanag sa ating isipan at damdamin. Ipagtiwala natin ang ating buhay, pangarap at mga plano sa Kanya at tiyak na ang Kanyang kalooban ang magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan, kagalakan at tagumpay sa ating buhay. Huwag nating kalimutan na lagi nating pasalamatan ang Diyos sa Kanyang gabay, proteksyon at patuloy na pagmamahal sa bawat araw ng ating buhay. Ikalawang panalangin, panalangin para sa kalakasan at katatagan sa buhay. Sa bawat pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay, madalas tayong nadarama na tayo ay mahina at kulang sa lakas upang magpatuloy sa kabila ng bigat ng problema at dami ng responsibilidad na ipinapataw sa atin araw-araw. Ang panalangin para sa kalakasan at katatagan ay nagbibigay sa ating katawan, isip at puso ng sigla, tapang at tibay upang harapin ang anumang unos, suliranin o matinding pagsubok sa bawat yugto ng ating buhay. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng lakas sa Kanya upang maging matatag sa oras ng pangungulila, kabiguan at mga pagsubok na tila lampas sa ating kakayanan. Kapag tayo ay nananalangin ng may tapat na puso at pananampalataya, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan na hindi lamang pisikal kundi espiritual at emosyonal na magagamit sa bawat aspeto ng ating buhay. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Ipinapakita ng talatang ito na kapag tayo ay umaasa at nagtitiwala sa Diyos, ang ating lakas ay muling nagiging bago at nagkakaroon tayo ng kakayahang bumangon mula sa pangungulila at kahinaan na madalas ay nagpapalito sa atin sa ating paglalakbay. Ang Diyos ang nagbibigay ng enerhiya, tibay ng loob at katatagan na kailangan natin sa kabila ng kahirapan, sakit at iba pang pagsubok sa araw-araw. Hindi niya tayo pinababayaan. Kahit sa mga oras na pakiramdam natin ay wala na tayong magagawa at parang lahat ng bagay ay laban sa atin. Sa bawat taimtim na panalangin, pinapalakas niya tayo upang makapagpatuloy sa ating mga gawain, responsibilidad at buhay ng may tapang, determinasyon at malinaw na pananampalataya sa Kanya. Kapag ang ating puso ay napapabagsak at nadarama natin na parang wala ng pag-asa, ang panalangin para sa kalakasan ay nagbibigay ng bagong pag-asa, inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon sa ating landas at buhay. Ang Diyos ay laging naroroon upang palitan ang ating pagod, panghihina at pangamba ng lakas, tapang at tibay na hindi natin kayang makuha sa sarili lamang. Sa bawat panalangin, natututo tayong umasa, magtiwala at tanggapin ang Kanyang kapangyarihan upang maging matatag sa bawat hamon na dumarating sa ating buhay. Patuloy nating lapitan ang Diyos sa oras ng panghihina, takot at pangamba upang madagdagan ang ating tibay at determinasyon sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pamamagitan ng taimtim, tapat at buong pusong panalangin, nagiging matatag tayo sa kabila ng anumang unos, problema o pagsubok at natututo tayong harapin ang buhay ng may tapang at pananampalataya. Ipagtiwala natin ang ating kahinaan at mga pangarap sa Kanya at tanggapin ang Kanyang lakas bilang gabay, suporta at sandigan sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Ikatlong panalangin, panalangin para sa kapayapaan at katahimikan ng puso. Ang panalangin para sa kapayapaan at katahimikan ng puso ay nagiging daan upang mailayo natin ang ating sarili sa takot, pagkabalisa at mga pangamba na bumabalot sa ating araw-araw na pamumuhay at nakakapagdulot ng matinding pagod sa ating damdamin. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng kapanatagan at katahimikan. Sa ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at kapanatagan na makakatulong upang makagawa tayo ng matalinong desisyon
maging mahinahon sa kilos, at mabuhay ng may tunay na kapayapaan sa kabila ng unos at problema sa ating paligid. Sabi sa Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Ipinapakita ng talatang ito na sa pamamagitan ng pananalangin at pagpapasalamat, maaari nating dalhin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin, pangamba at takot, at Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at katahimikan ng puso. Kapag tayo ay nananalangin ng taimtim, pinapalitan ng Diyos ang ating pagkabahala, pag-aalala, at stress ng katahimikan na nagmumula sa Kanya at ng kapanatagan na nagdudulot ng ginhawa sa ating isipan. Kapag nadarama natin ang labis na stress, galit o pag-aalala sa ating puso at isipan, ang panalangin para sa kapayapaan ay nagbibigay ng ginhawa, aliw, at malinaw na direksyon upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon sa ating landas at buhay. Ang Diyos ay laging handang palitan ang kaguluhan sa ating damdamin ng katahimikan, kapayapaan, at kaliwanagan na nagmumula sa Kanyang presensya, karunungan, at walang hanggang pagmamahal. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, natututo tayong ipagkatiwala ang lahat ng ating alalahanin, takot at bigat sa Kanya, at hayaan ang Kanyang kapayapaan na maghari sa ating puso at isip ng tuluyan. Kapag tayo ay nananalangin para sa kapayapaan ng puso, natututo tayong bitawan ng galit, sama ng loob, at mga alalahanin na nagpapabigat sa ating damdamin at nagpapasikip sa ating puso. Ang Kanyang kapayapaan ay nagiging gabay at sandigan natin upang mas maayos nating harapin ang bawat araw, bawat hamon, at bawat desisyon ng ating buhay ng may mahinahon at matatag na puso. Huwag nating kalimutan na ang kapayapaan, katahimikan at kapanatagan na hinahanap natin sa ating buhay ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal, habag at presensya sa ating mga puso. Patuloy nating lapitan ng Diyos sa oras ng kaguluhan, takot, pangamba at pangungulila upang madama ang Kanyang katahimikan at kapayapaan sa ating puso at isipan sa bawat araw ng ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, galit at pangamba upang ang Kanyang kapayapaan ay maghari sa ating puso, isip at damdamin sa bawat sandali ng ating buhay. Ika-4 na panalangin. Panalangin para sa pagpapatawad at pag-ibig sa kapwa. Ang panalangin para sa pagpapatawad at pag-ibig sa kapwa ay nagiging daan upang mailabas natin ang sama ng loob, galit at hinanakit na bumabalot sa ating puso at nagpapabigat sa ating damdamin, at sa halip ay mapuno ito ng kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng tunay na kapatawaran at pagmamahal sa kapwa, kahit gaano pa kalaki ang pagkakasala o lamat sa relasyon, at kahit gaano pa kabigat ang sugat ng nakaraan sa ating damdamin. Ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, lakas at malinaw na pag-unawa upang makabuo ng mas matibay, makabuluhan at mapayapang relasyon sa ating kapwa, at upang matutunan nating mamuhay ng may kabutihan at pagmamahal araw-araw. Sabi sa Colossians 3 verse 13, "Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, forgive, even as Christ forgave you." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay naghihikayat sa atin na magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad niya sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan na madalas ay nagpapahirap sa ating puso at isipan. Kapag tayo ay nananalangin ng taimtim para sa pagpapatawad, binubura ng Diyos ang galit, sama ng loob at hinanakit sa ating puso at pinapalitan ito ng pag-ibig, awa at mahinahong pag-unawa. Kapag ating puso ay puno ng sama ng loob, galit o hinanakit, ang panalangin para sa pagpapatawad ay nagiging daan upang maging malaya tayo sa bigat na ito at upang maibalik ang kapayapaan sa ating isipan at damdamin. Ang Diyos ay laging naroroon upang palitan ang sama ng loob, galit at pangungutya ng kapayapaan, pagmamahal at pag-unawa sa ating kapwa na nagmumula sa Kanya. Kapag tayo ay nananalangin para sa pagpapatawad, natututo tayong maging bukas sa puso at damdamin, at natututo rin tayong unawain ang kahinaan, pagkukulang
at karanasan ng iba na nagbigay ng sakit sa ating damdamin. Ang simpleng paglapit sa Diyos ay nagiging daan upang maramdaman natin ang Kanyang awa, pagmamahal at gabay sa pagtuturo sa atin ng tamang pag-ibig sa kapwa at tamang pagpapatawad. Sa bawat taimtim na panalangin, natututo tayong magpakumbaba, maging mahinahon at mapagpatawad sa kabila ng sama ng loob at sakit na ating nararamdaman at ng mga sugat ng nakaraan. Ang Kanyang pagpapala at gabay ay nagiging sandigan natin upang mas maayos nating harapin ang relasyon natin sa ibang tao ng may tamang pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat pagkakataon. Huwag nating kalimutan na ang tunay na pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang awa, karunungan at pagmamahal sa ating mga puso. Patuloy nating lapitan ang Diyos sa oras ng sama ng loob, galit o pangungutya upang madama ang Kanyang presensya at kapangyarihan na magtuturo sa atin ng tamang landas at tamang kilos sa ating buhay. Ikalimang panalangin, panalangin para sa pagpapala at tagumpay sa buhay. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakararanas ng kawalan, kabiguan, at panghihina dahil sa dami ng hamon, pagsubok, at pagsasakripisyo na kailangan nating pagdaanan araw-araw at sa mga oras na pakiramdam natin ay parang wala ng pag-asa sa ating mga pangarap at plano. Ang panalangin para sa pagpapala at tagumpay sa buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas, inspirasyon at gabay upang patuloy na magsikap, magtiwala at lumaban sa bawat hamon na dumarating sa ating landas at humahadlang sa katuparan ng ating mga mitiin at pangarap. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng pagpapala, katuparan ng pangarap at tagumpay sa kanilang mga buhay kahit gaano pa kaliit o kalaki ang ating pangarap at kahit gaano pa karami ang mga balakid at limitasyon na kinakaharap natin sa araw-araw. Ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala, determinasyon at tapang upang magsikap at magpatuloy sa kabila ng kahirapan, pangungulila at mga limitasyon na nakaharang sa ating tagumpay at pinapalakas ang ating loob upang huwag mawalan ng pag-asa. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 12, "The Lord shall open unto thee his good treasure the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand." Ipinapakita ng talatang ito na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at naglalaan ng panahon para sa Kanya, Siya ay nagbubukas ng Kanyang mga biyaya, pagpapala at tagumpay sa ating mga buhay ayon sa Kanyang tamang panahon at plano. Hindi Niya pinababayaan ang mga pusong bukas sa Kanya at naglalakbay ng may tapat na intensyon at pagsusumikap na gumawa ng mabuti para sa sarili, pamilya at sa kapwa. Ang Diyos ay laging handang palitan ang ating panghihina, pagdududa at kawalan ng pag-asa ng lakas, determinasyon at gabay upang marating natin ang ating layunin at maabot ang katuparan ng ating mga pangarap. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, natututo tayong umasa at magtiwala sa Kanya habang ginagawa natin ang ating bahagi sa pagsusumikap at tamang desisyon upang makamit ang tagumpay sa buhay. Ang simpleng paglapit sa Diyos ng taimtim ay nagiging daan upang maramdaman natin ang Kanyang presensya, gabay at biyaya na nagtataguyod sa ating tagumpay, katuparan ng pangarap at pagpapala sa ating buhay. Patuloy nating lapitan ang Diyos sa oras ng panghihina, pagdududa at pangungulila upang madama ang Kanyang kapangyarihan, gabay at inspirasyon na magtuturo sa atin sa tamang daan tungo sa katuparan ng ating mga layunin at pangarap. Tandaan natin na ang Diyos ay laging kasama natin, nagbibigay gabay, lakas at inspirasyon upang makamit natin ang tagumpay, katuparan ng pangarap at pagpapala sa bawat araw ng ating buhay at sa Kanya lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ika-6 na panalangin, panalangin para sa kalusugan at kabutihan ng katawan. Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakararanas ng kahinaan, sakit, o pagod na tila hindi na natin makayang harapin ang araw-araw na gawain at responsibilidad na ipinapataw sa atin. At sa mga oras na ito, madalas tayong madama na napapabayaan o nawawala ang ating lakas. Ang panalangin para sa kalusugan at kabutihan ng katawan
ay nagiging daan upang humingi tayo ng proteksyon, lakas, paggaling at patnubay mula sa Diyos na siyang nagbabantay at nag-aalaga sa ating pisikal, emosyonal at espiritual na kalagayan sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng kalakasan, proteksyon at magandang kalusugan sa Kanya kahit gaano pa kabigat ang ating dinaranas at kahit sa mga oras na tila walang pag-asa, at sa halip ay pinapalakas niya ang ating loob upang makayanan natin ang lahat ng hamon. Sa bawat taimtim na panalangin, binubuksan niya ang ating puso at katawan upang madama natin ang kanyang kapangyarihan at tinutulungan niya tayong mapanatili ang ating lakas, kabutihan at kalusugan sa kabila ng anumang sakit, stress o panghihina. Ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, lakas at determinasyon upang alagaan ang ating katawan at isip at magsikap na mamuhay ng may disiplina, tamang pangangalaga at pananampalataya sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Sabi sa Jeremiah 30 verse 17, "But I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may kapangyarihang pagalingin ang ating katawan at kaluluwa at nagbibigay ng lakas, kagalingan at sigla sa kabila ng anumang karamdaman, sakit o panghihina na ating nararanasan. Hindi niya pinababayaan ang mga pusong bukas sa Kanya at nag-aalaga ng kanilang sarili sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga, pagkain, pahinga at pananampalataya sa Kanya, at patuloy niya silang tinutulungan sa bawat hakbang ng kanilang kalusugan. Ang Diyos ay laging handang palitan ang ating panghihina, pagdududa at kawalan ng pag-asa ng lakas, paggaling, proteksyon at positibong enerhiya upang maging matatag tayo sa bawat hamon. Ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kalusugan, kabutihan at lakas ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang patnubay sa ating pamumuhay at hindi lamang sa ating sariling kakayanan. Kapag ang ating katawan at isip ay malusog at maayos, mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip, mas malakas ang ating espiritu, at mas lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay, at nagiging handa tayo sa anumang hamon o responsibilidad. Sa pamamagitan ng tapat, taimtim at buong pusong panalangin, natututo tayong maging disiplinado, mapagpasensya at masipag sa kabila ng anumang hamon, limitasyon o sakit na nararanasan natin sa ating kalagayan. Ikapitong panalangin, panalangin para sa kaalaman at karunungan. Sa bawat araw ng ating buhay, napakaraming desisyon at pagpili na kailangan nating harapin na kung minsan ay mahirap, nakakalito o punong-puno ng takot at pag-aalinlangan sa ating isip. Ang panalangin para sa kaalaman at karunungan ay nagiging daan upang humingi tayo ng gabay, kaliwanagan at malinaw na pag-unawa mula sa Diyos na siyang nagbibigay liwanag sa ating isipan at nagtuturo ng tamang landas sa ating buhay. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng karunungan, gabay at malinaw na pag-iisip kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon at kahit sa mga oras na pakiramdam natin ay walang solusyon sa ating problema. Sa bawat taimtim na panalangin, binubuksan niya ang ating puso at isipan upang madama natin ang kanyang karunungan at tinutulungan niya tayong gumawa ng matalinong desisyon, maging mahinahon at magpatuloy sa kabila ng kalituhan. Ang panalangin ito ay nagbibigay sa atin ng linaw, kapanatagan at determinasyon upang matutunan nating mag-isip ng tama, mamuhay ng maayos at magawa ang mga hakbang na naaayon sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi sa James 1 verse 5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay handang magbigay ng karunungan at kaalaman sa lahat ng humihiling sa Kanya ng tapat at taimtim, ng walang pag-aalinlangan o paghatol. Kapag tayo ay nananalangin ng taimtim para sa kaalaman at karunungan, binibigyan tayo ng Diyos ng kaliwanagan, tamang pananaw at gabay upang mas maayos nating harapin ang mga hamon at desisyon sa ating buhay. Ang Diyos ay laging handang palitan ang ating pag-aalinlangan, kawalang tiwala at pagkalito ng tamang pananaw, kaliwanagan at gabay na magbibigay liwanag sa ating landas.
Ang simpleng paglapit sa Diyos ng taimtim ay nagiging daan upang maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan at karunungan na naggagabay sa atin upang gumawa ng matalinong desisyon sa kabila ng kalituhan o takot. Sa bawat taimtim na panalangin, natututo tayong magtiwala sa Kanya, magtanong ng may pananampalataya at gamitin ang Kanyang karunungan sa pagharap sa bawat hamon at pagkakataon sa ating buhay. Ang Kanyang gabay at karunungan ay nagiging sandigan at inspirasyon natin upang mas maayos nating harapin ang buhay, mas maging mahinahon at mas lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Kapag ang ating isip at puso ay bukas sa Kanyang karunungan, mas nagiging malinaw ang ating landas, mas makakagawa tayo ng tamang desisyon at mas nagiging handa tayo sa lahat ng hamon at oportunidad na dumarating sa ating buhay. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kaalaman, karunungan at kaliwanagan ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang gabay, pagmamahal at presensya sa ating buhay. Ikawalong panalangin. Panalangin para sa katatagan at lakas ng loob. Ang panalangin para sa katatagan at lakas ng loob ay nagiging daan upang humingi tayo ng tibay, tapang at determinasyon mula sa Diyos na Siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon at problema at upang maramdaman natin ang Kanyang presensya sa ating buhay kahit sa pinakamadilim na sandali. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga pusong humihiling ng katatagan, tapang at lakas ng loob, kahit gaano pa kabigat ang ating pinapasan, kahit gaano pa kalaki ang mga suliranin, at kahit sa mga oras na pakiramdam natin ay walang solusyon o pag-asa sa ating sitwasyon. Sa bawat taimtim na panalangin, binubuksan niya ang ating puso at isipan upang madama natin ang Kanyang presensya at kapangyarihan, pinapalakas ang ating loob at tinutulungan tayong makayanan ang anumang pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay upang hindi tayo matitinag o mawalan ng pag-asa. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya at tinutulungan niya tayong tumayo, magpatuloy at huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga hamon ng buhay, na sa Kanya ay palaging may katiyakan ng lakas at patnubay. Hindi niya pinababayaan ang mga pusong bukas sa Kanya at handang manindigan kahit sa gitna ng unos, problema at mga pangyayaring tila mahirap lampasan. At sa Kanya ay palaging may pag-asa at lakas na nakalaan para sa atin. Kapag nadarama natin ang panghihina, takot o kawalan ng tiwala sa sarili, ang panalangin para sa katatagan at lakas ng loob ay nagbibigay sa atin ng sigla, kapanatagan at lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon at problema at upang makita natin na sa Kanya palaging may paraan at gabay. At ang Diyos ay laging handang palitan ang ating panghihina, pagdududa at takot ng tibay, determinasyon at kapangyarihan na magbibigay sa atin ng lakas upang humarap sa bawat hamon ng buong tapang at may pananampalataya sa Kanya. Sa bawat taimtim na panalangin, natututo tayong manatiling matatag, magkaroon ng tapang at huwag panghinaan ng loob kahit sa harap ng pinakamatitinding pagsubok, hamon o problema sa buhay. Kapag ang ating puso at isipan ay nakatuon sa Kanya, mas nagiging matatag ang ating loob, mas lumalakas ang ating kalooban, mas nagiging matibay ang ating paninindigan, at mas nagiging handa tayo sa lahat ng hamon na dumarating sa ating buhay. At sa Kanya lamang tayo nakasalalay para sa tunay na lakas at katatagan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating takot, pangamba, at panghihina upang ang Kanyang lakas at kapangyarihan ay maghari sa ating puso at isipan at gabayan tayo sa pamumuhay ng may tapang, tiwala at pananampalataya sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Ang mga panalangin na ating pinagtuunan ng oras ay hindi lamang simpleng salita, kundi mga tulay na nagdadala sa atin sa mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at biyaya. Sa bawat hamon, problema o pangamba na dumarating sa ating buhay, tandaan natin na ang Diyos ay laging naroon, nakikinig at handang magbigay ng gabay, kapanatagan at lakas sa bawat pusong nananalangin ng taimtim
at may pananampalataya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni at pagtitiwala sa Kanyang plano, sapagkat sa bawat taimtim na panalangin, mas nararamdaman natin ang Kanyang presensya, gabay at pagmamahal na walang kapantay. Sabi sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na sa pamamagitan ng Diyos makakaya natin ang lahat at ang Kanyang lakas ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang magpatuloy sa buhay, magtagumpay sa bawat hamon at mamuhay ng may tapang at pananampalataya. Nawa ang ating pananampalataya, pagtitiwala at panalangin ay maging liwanag sa ating buhay at maging gabay sa iba upang sa tulong ng Diyos patuloy tayong lumago, maging matatag at mamuhay ng may pag-ibig at kabutihan sa lahat ng bagay. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong makapangyarihang panalangin at gabay mula sa salita ng Diyos, huwag kayong titigil sa paglapit sa Kanya at sa ating channel upang madagdagan ang inyong kaalaman, pananampalataya at lakas sa araw-araw. Ang Diyos ay laging kasama natin, nagbibigay inspirasyon, lakas at gabay upang harapin ang buhay ng may tapang, pananampalataya at determinasyon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang ating paglalakbay ng may bukas na puso at tiwala sa Kanya. Sa bawat panalangin at pagtitiwala sa Diyos, mas nararamdaman natin ang Kanyang presensya, mas nagiging malinaw ang ating landas at mas nagiging matibay ang ating pananampalataya sa lahat ng bagay. Mga mahal kong manunood, magtiwala tayo sa Diyos, magsikap sa tama at ipagpatuloy ang paglapit sa Kanya, sapagkat sa bawat hakbang na ating gagawin ng may pananampalataya, Siya ay naroroon upang gabayan, palakasin at pagpalain tayo sa bawat sandali ng ating buhay.